Tingin mo dito, natupad ba mga kontrata na pinipirmahan mo? Natupad naman siya kung ano yung trabaho na pagpunta dito, tsaka yung sahod. Yun nga lang, ID nga na dapat sa amin, hinold nila para hindi makalipat ng ibang country. So, hello, Be. Magandang gabi. Okay. Ano pong pangalan natin, Be? Ako po pala si Philip Nunez. Taga saan ka sa atin, Be? Taga Bicol. Bicol, Legazpi City, Mayon Volcano. Bicolana pala to, or Bicolano. So, Be, bago ka nag-Croatia, saan ka ba na-country dati? Middle East? First abroad ko sa Qatar. Wow. How many years? For almost 6 years. 6 years! Oh my God. And after? After, dito, grinab ko na yung opportunity. Okay. So, bago tayo magpunta dito, so, balikan muna natin ang Qatar. So, ano bang trabaho mo sa Qatar, B? Ano ko sa pharmacy. Pharmacy, oh, ganda pala ng trabaho mo. Pharmacy. So, anong trabaho mo doon? Multitasking. Then, mga ilang oras kayo doon? 8 hours. 8 hours. Libre kayo lahat? Oo, libre naman. Ganda naman. Then, pagkatapos mo sa trabaho, saan naman kayo magpunta sa mga friends? Yung first stay ko ay first year ko doon sa Qatar. Gala kami sa Doha. Para maikot mo. Oo. Tapos and then na-transfer ako sa Al Khor, which malayo sa Doha. Mga 2 hours ang biyahe din. Laylay. So ano bang masasabi mo doon sa Qatar? So far maganda naman doon, pero gusto ko nga i-explore yung Europe. Tapos dito nga pag tumagal ka dito, may opportunity na citizen ka, unlike sa Middle East na wala talaga. Okay. So yan, punta na tayo dito ha. So sorry. So bago ka nakapunta dito, ba't napag-isipan mong mag-Croatia, 'di ba? Gusto mo naman, tagal ka na doon sa Qatar, so ba't nakapag-isip ka na mag-Croatia? Ayun nga. Una yung goal na na gustong matupad na maging yung maayos na sahod, tapos quality of life nandito sa Europe. Tapos yung citizen, magiging citizen ka. Ang laki ng dream mo pala. So, agency bang in-applyan mo galing sa Qatar papunta dito? Ayun nga. Anong agency? Through agency. Anong pangalan? Direct dito sa Croatia. Pero walang tie-up sa Qatar. Through internet. Internet conversation, WhatsApp, na kung ano ang gagawin, tapos kami lahat magpa-process. So lahat ng mga requirements. Yeah. So mga ilan kayang nagasto mo papunta dito, B? Mga ilang reals kaya? Total niya sa expenses, tapos yung plane ticket, saka yung visa. Total is 5,000. 5,000. So sa Pilipinas. Expenses kasi pabalik-balik ako sa for application of visa. Okay. So B, nang nakarating ka nito sa Croatia, so anong month ka dumating dito at anong masasabi mo sa Croatia? Actually, nakarating last year February, so 1 year. So 1 year now. ka na. Oo, 1 year na. Ano masasabi mo sa Croatia nung una mong dating? Yung una kong dating, winter una yung climate, nanibago sa climate, sobrang lamig compare sa Middle East na sobrang init na. So adjustment sa weather. And then the people, iba yung nila, parang nanibago sa mga tao, sa mga puti. Mababait sila. Tapos yung culture. So pagkain nila dito, okay naman, masarap naman siya. Natry ko naman. So B, pagdating mo dito, natupad ba ang kontrata na pinipirmahan mo from Qatar to here? Natutupad bang mga kontrata?
based on the contract, natupad naman siya kung ano yung trabaho na pagpunta dito, tsaka yung sahod. Yun nga lang yung ano, yung ibang yung ano namin, yung tawag yun. Kaya yung ID nga na dapat sa amin, hinold nila para hindi makalipat ng ibang country. So meron pala mga ganyan na employer or company, no? Yes. So ilang oras ang trabaho nyo? Yung trabaho mo, ano ba? Okay lang? Kaya ba sa katawan natin? Kaya naman. Basically ano, sobrang iba yung ano, yung trabaho sa Qatar. Pagpunta dito. Pagpunta ko dito, sobrang bigat siya, pero kaya naman. So, alam naman natin tayo mga Pilipino, kahit anong trabaho matyaga. Pero yun lang nga, pagdating natin dito, nanibago tayo kasi hindi natin alam yung ano natin, kapalaran natin pagpunta to, di ba? Hindi tayo, wala tayong ano eh. So, yan lang, swerte-swerte lang talaga, di ba? So, yun, mga ilang months ka sa trabaho mo. Yung first company, natapos naman yung contract. Oh, very good. Hindi ko lang siya nirenew kasi naghanap ako ng mas okay na trabaho. So after that, may bago ka ng trabaho. So ano bang ma-advise mo sa mga kababayan natin na balak magpunta dito? Especially yung mga planong magpunta dito. Anong masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko lang, kung goal talaga nila na makapunta ng Europe for the yun nga, yung quality of life, citizenship, nandito yun sa Europe. Yun yung advantages. Okay, sa Pilipinas, namimiss mo ba ang iyong pamilya mo? Pwede mo sila ma-shoutout or ano pang namimiss mo doon? Pagkain, pamilya, ano pa? Unang-una, pamilya ko, yung mga magulang ko, especially yung mama ko. Namiss ko na siya. Okay, shoutout mo sana lugar yun? Sa Bicol, Legazpi City. Mama lang. Mama, yung mga kapatid, mga kamag-anak. Yun. Shout out sa kanila. See you soon pag nakapagbakasyon ako. By next year, hopefully. Yeah. So, nagpasalamat ako dahil sa araw na ito. Okay ka na ma-interview kita. So, salamat talaga. Kahit alam ko nahiya ka or ano, pero nang dahil lang sa gusto mong makashare sa mga kababayan natin, gusto mong may share kung anong experience mo dito para meron silang idea na kung sakaling magpunta sa dito, makapag-isip-isip sila ng ano ba yan, ng mabuti na maaari ba silang magtuloy or hindi. At least, nagpasalamat ako na nakashare ka sa ating mga kababayan. Salamat, Biha. So, unang-una, thank you at na-interview mo ako at saka para malaman ng mga Pilipino kung anong sitwasyon dito. Yun nga, thank you very much for the interview. You're welcome. Just like, share, and comment for Tamtam Vlog. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.